Purihin ang Panginoon sa umaga ito. Uy, salamat. Nakala ko kasama natin si Brother Archie. Kumbaga, kahapon nakita ko sa kanyang wallpaper sa Facebook, nakalimit siya sa kanya na kasi magkakawin lang. Like father, like son. So, kumbaga, salamat po sa Panginoon. Hindi tayo nakalimot sa umaga ito. Hindi na oras at panahon sa ating pong pagsamba sa Diyos. At sabi nga ng kanyang salita, ito ang araw na ginawa ng Diyos para sa ating lahat. Mamahinga po tayo sa ginamit ng kanyang presensya. No? At kumbaga, yung ating pagod na katawan ay ipagpag natin sa ilalim ng kanyang presensya. Sabi nga ng isang awit, your presence, O God, sabi nga, is heaven to me. Kaya kapag yung presensya ng Panginoon, pinaparamdam niya sa atin. Kumbaga, feeling natin lahat ay nasa heaven tayo. Kaya samantalahin natin yung glimpse of heaven sa ating pong mga buhay. Amen po ba yun? So, sa umaga nito, no, tawag ito, i-reflect natin o alalahanin natin yung ginawa ng Panginoon at the cross. No? Kumbaga, napakahalaga na i-alalahanin yung ginawa ng Panginoon at the cross. No? Sabi ko nga, next week, no, ay papasok na po yung tinatawag nilang Lunes Santo. Sa event na ito, sa Bible, yung event na ito, yung tinatawag nilang Palasmas. Kaya kanina umaga, ako pumunta rito, gamit yung ibang mga tao galing simbahan, may talaga ng Palasmas. No? Ang ibig sabihin ng pulo, kung baga pinupuri nila ang Panginoon kasi papasok na ang Panginoon Jesus sa Jerusalem. No? Kung baga gaganapin na niya yung mahalagang ang kanyang misyon, no? Ang final destiny na kanyang pupuntahan ang Jerusalem. No? Kung saan, bago siya pumasok doon, sasakay sa dangkit at may mga palaspasan niya, Hosana, 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 purihin ng Panginoon. No? Ito yung araw na yun. But this time, ang pag-aaralan natin, yung mga binanggit ng Panginoon at the cross. At kukuha lamang tayo doon ng isa sa mga binanggit ng Panginoon at the cross. No? Kukuha tayo doon. Sabi ko nga, ito yung mga salita na napakasarap ng nami. Ito yung mga salita bago mawala ang Panginoon, nagbigay siya ng mga huling pananalita. At ang pananalita yung ito. Pero kukuha po tayo ng isa sa mga sinabi ng Panginoon at the cross. Napakahalaga nun. Kumbaga, kapag ang isang tao ay malapit ng mamatay, nagbibigay siya ng tinatawag na last will of testament. Nakatunayan, yung testamento na yun, nakatunayan na halimbawa ay magpamanahan na bahay at lupa o kaya magpamanahan ng asyenda, gano'n. No? Napakahalaga ng huling habilin na binitawan ng tao sapagkat ito magpapakulay na yung bahay at lupa na yun, yung asyenda na yun, ay pag-aari mo. Bakit? Kasi nga, yun ay pinirmahan, sinelyuhan ng notaryo na ibig sabihin yun ay pag-aari mo. No? Na kung saan yung salita na yun, na binitawan niya, na bago siya mamatay, na nagpapakulay na yun ay pag-aari mo. Ganon din sa ating Panginoon. Itong mga salitang ito na kung saan sinelyuhan ng dugo ng ating Panginoon Jesus, na kung saan ang bawat lalapit sa Panginoon ay makakaroon ng kapatawaran. Bawat lalapit sa Panginoon ay magkakaroon ng kaligtasan. Sapagkat ginawa ng Panginoon ang cross upang ikaw, ako, tayong lahat ay magkaroon na tinatawag na kaligtasan mula po sa ating po Panginoon. Bago po tayo magsimula, tayo yung nananalangin. Samahan po ninyo ako sa panalangin. Amang banal na sumasalangit, nagpapakumbaba po ako, Panginoon, sa iyo. Inaamin sa aking sarili na ako po yung walang magagawa. Hinihiling ko po, Panginoon, ang yung banal na Espiritu ay tumilos po sa aking nakikita. Nagising niyo po ang aking labi, nagising niyo po ang aking hihina. Sa bawat salitang mamutawi sa aking bibig, Panginoon, ay maging pagpapala sa mga taong nakikinig. Hayaan mo, Panginoon, bigyan mo kami ng bukas na kaisipan, bukas na puso, upang bawat salitang aming marinig, Panginoon, ay maitali sa pinakamagpapahari ng aming pong mga puso.
Dear Holy Spirit, mag-minister po kayo sa aming pong mga puso. Hayaan niyo po, Panginoon, na maging lakas namin ang bawat salita na aming pong maririnig. In the name above every name, in the name of Jesus, open the window of heaven and release the Spirit of the Almighty God manifest in this place. Father God, we thank you, we love you, we praise you. Walang naman na may tataas, kundi ikaw, Panginoon, ang siyang maitaas sa aming pong kalagitnaan. Ito po ang aming panalangin, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Isa sa mga binanggit ng Panginoon at the cross. Doon sa Matthew chapter 27 verse 46, ang alam ko pang-apat ito sa mga binanggit ng Panginoon at the cross. Sabi, nang mag-alas 3 na ng hapon, sumigaw si Jesus, Eli, Eli, lama sabachthani, na ibig sabihin, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Ito yung mga salita na umalingaw-ngaw doon sa tawag ito, bundok ng Golgotha habang nakapako ang ating Panginoon Jesus at the cross. Na binanggit niya ang mga katagal nito, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Bago natin doon talakayin, gusto natin i-picture sa ating sarili kung ano ang sitwasyon ng Panginoon at the cross. Pansinin po yung salita, alas 3 ng hapon. Imagine po ninyo, i-picture po natin sa ating pong kaisipan, yung alas 3 ng hapon, napakainit yan, tama? Mainit po yan. Yung nakuha po rin, natin na po talaga kasagsagan ng init eh. Kaya nga meron mga babalakang ang DOH, no, Department of Health, na kung saan yung sobrang init, baka makaroon ng heat wave, o kaya heat stroke. No, kaya pinapalalahanan tayo na uminom ng maraming tubig para hindi tayo ma-dehydrate. No? Para kahit paano ay hindi tayo ma-heat stroke. Kaya kung maaari naman ay huwag nang lumabas sa ganung oras sapagkat napakainit ng tindi ng sikat ng araw na yan. Sa ating Panginoon Jesus, i-picture po ninyo sa inyong kaisipan na kung saan nakapakot po siya ng alas 3 ng hapon. At ang sitwasyon po ng Panginoon, yung nakikita natin sa TV, yung nakikita natin sa simbahan, yung nakikita natin dyan sa Pampanga, kung sa tinatawag nilang butod, no? Ano pa eh, ang tawag dito, yung nakalampit. Ang Panginoon Jesus, ang alam natin nakalampit. Pero sa tunay na nangyari sa ating Panginoon, wala po siyang saplot. Pero wala po siyang saplot. Talagang hinuwaran siya. Talagang lumitaw ang kahihiya ang sitwasyon ng Panginoon. Can you imagine? Habang siya nakapako ng alas 3 ng hapon, ang mga tao nakatitig sa kanya na walang saplot ang katawan. Hindi ba? Walang saplot ang katawan. Alas 3 ng hapon, lahat ng mga tao doon sa Jerusalem, nakapasin sa kanya, walang saplot ang katawan. Napakainit po noon. Pangalawa, isipin din po natin na kung saan meron pong koronang tinig na nakapasok sa kanya. Sabi po nung ating napanood doon sa Passion of Christ, kumbaga, hindi magkasya yung kanyang koronang tinig na ginawa pinukpok ng pinukpok hanggang sa bumaon sa kanyang bugo. Yung mga pulgada na koronang tinig na yun, nabasag, pumasok sa kanyang bugo. So, dahil pagpasok noon, yung tawag nito, yung dulo. At sabi nyo ng Bible, pinaro siya sa panga. No? Again, basag po yung kanyang panga. At talaga naman bumubulwak yung dugo. At sabi rin po ng Bible, habang po siya dinilinis, ang klase ng kanilang punishment ng mga panahon na yun, nilalati ko. At yung lati kong ginagamit nila ay hindi lati ko nang nakikita natin, kundi yung lati ko habang pinapalon nila, ang Panginoon sumasama yung laman. Ang sabi ng Bible, 39 slash. 39 na palo. So, bawat 39 na palo na yan, pagpasok mo, didikit yung parang bakal at tapos gagawin. Sumisirit yung dugo, lumalapas yung laman. Can you imagine? Pansinin po ninyo, imaginein po ninyo kung ano po ang sitwasyon ng Panginoon.
Talagang tagtad ho na sugat. Ibibilan mo siya ng alas 3 ng hapon. Sabi ng Bible, alas 3 hanggang alas 3 ng hapon, nakabilan po ang Panginoon. Nakakangalin po yan ng ganyan. No? Can you imagine yung kanyang sitwasyon? Na matagal kang nakahanga ganyan, bumubulwak ng dugo, tumutulo yung dugo sa sikat ng araw, ng alikabok. Ito ba yung pinakamahirap? Tumutulo yung dugo, nakapako yung kamay mo. Gusto mong magkamot. Pero kung haba ng oras na yun, maaari siguro may mga tumanda po na mga dikdik kasi nga umaalingasaw na yung amoy ng dugo o baka naman merong mga hindi natin maintindihan kung ano meron yan. No? Hindi ka makapagkamot kasi nakapako ka. Ang hirap po na sitwasyon yan. Subukan nga natin, no? Mula alas 12 hanggang alas 3, walang kamutan. May mga pagkakataon, kumakamot tayo, diba? Kumakalaw tayo. Pero subukan natin na kaganyan. Mula alas 9 hanggang alas 3, ganun po yung sitwasyon ng Panginoon. Imagine po natin. Yung hindi ng sikat ng araw, yung kanyang sugat ay mahapdi habang tumutuloy yung kanyang magtutulog sa kanyang katawan. Pinapakita ng Panginoon yung kanyang sakripisyo at the cross kung gaano niya tayo mamahal. Ganun. Pinapakita ng Panginoon at the cross kung gaano tayo kamahal yung sacrifice niya na ginawa at the cross para ikaw at ako ay magkaroon lamang ng kaligtasan, magkaroon lamang ng kapatawaran at makapanumbalik sa natin nasirang relasyon natin sa Diyos. I-picture po ninyo. Kaya po napakahalaga na inaalala natin yung ginawa ng Panginoon at the cross. Kaya nasabi ko nga tabi-tabi ko, wala akong gustong patukuyin. Yung mga nakikita ko sa TV, yung Monday after Friday, sabi nila, yan yung araw ng sacrifice ng Panginoon. Yung Lunes Santo, Martes Santo, yung iba, pagdating ng Biyernes Santo, nandoon na sasayo, pumupunta ng beach, kasi Biyernes Santo naman Kung baga, hindi tayo nag-iilay-ilay doon sa ginawa ng Panginoon. Yung ibang tao, wala na silang pakialam doon. Ang bakasyon ngayon! No? Enjoy natin yung bakasyon. Pero hindi natin alam. Yung panahon na yun, kung bakit walang pasok nila yung holiday, no? Para bigyan ng oras at panahon na pag nila'y nilagin yung ginawa ng Panginoon at the cross. Marahil, naintindihan ko naman sila kasi naging ganun din naman ako. Naalala ko, nung ako nagtatrabaho sa Caltex sa Marso, drug-addict pa ako nun Biyernes Santo, nakadrugs ako. Ngayon, nagdadrugs ako, siyempre, masaya, merong isang kasama ko sa trabaho, siguro, religious siya. Tingin ko naman, di naman siya born pero religious siya. Sabi niya, anong pinagkagagawa mo sa buhay? Sabi niya sa akin. Ibig siya, nalahanin mo ang Panginoon, ang pagkakapagod niya sa krus, sabi niya gano'n. Gumagawa ka na ganyan. Alam niyo, sabi ko parang pinuhusan ng malamig ang ulo. Tapos siya, tuloy sa kanyang sinabi. Oo, naman. Sana sa atin ngayon bilang mananampalataya. Mag-intend po tayo. Alalahanin natin yung ginawa ng Panginoon at the cross. Kung gaano po niya, kung paano po nag-sacrifice ang Panginoon at the cross. Upang tayo po ay magkaroon ng makapanumbalik sa relasyon natin sa Panginoon. Sabi dito, alas 3 ng hapon, sumigaw si Jesus, Eli, Eli, lema sabachthani. Itong word na to ay salitang Griego o salitang Aramaic. Ito po yung kanilang lingwahe na ginagamit nila noong panahon na yun. No? Aramaic. No? Kaya nga, Eli, Eli, lema sabachthani. No? Kumbaga sa Kapampangan, no, tayo dito sa Pampanga, ang ginagamit natin ng lingwahe ay Kapampangan. Kaya kapag yung mga tao hindi taga-Pampanga, kapag nagsalita ka ng Pampanga, Kapampangan, hindi nila naiintindihan. No? Bakit? Kasi salita natin Kapampangan, pero sila, ibang salita nila, kaya hindi nila tayo naiintindihan. Kasi Kapampangan tayo. Kaya siya, ang ating Panginoon, dahil ang lingwahe na ginamit niya ay Aramaiko na sinasabi, Eli, Eli, lema sabachthani.
na ibig ko sabihin, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Yun po yung kahulugan ng kailing na magsasabang tani. Na ibig sabihin, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Ito po yung sigaw ng Panginoong Jesus. Sigaw ng paghihirap, sigaw ng pagdurusa, sigaw ng kalungkutan, sigaw ng pangungulila. Dumating na yung pinaka-lowest part sa buhay ng Panginoong Jesus. Ito yung kanyang sigaw at the cross. Na kung saan sigaw ng paghihirap. Can you imagine that, people of God? Hirap na siya sa kanyang sitwasyon. Tanungin din natin naman ngayon sa ating sarili na kung saan nahihirapan na ba tayo. Tumisig na ba, Lord, hindi ko namin kaya, tulungan mo kami. Hirap, sigaw ng pagdurusa. Nagdurusa na tayo sa mga sitwasyon ng buhay. Nang ano ba? Sigaw ng kalungkutan. Bakit? Kung nasabi ko sigaw ng kalungkutan na to, yung mga taong kanyang pinakain, pinagaling, pinuntahan, itong mga taong ito na nakita yung himala ng Diyos, nakita yung kabutihan ng Diyos, ito rin mga taong ito rin ang nagsasabing ipako sa krus. Anong sakit na kanyang naramdaman? Anong lungkot? Pinakitaan ng kabutihan na pinalik sa'yo ay kasamaan. Tinrator ikaw na. Katulad din ang kanyang mga disciple, na kung saan si Pedro, na kanya na laging sinasama kapag siya ay meron siyang lakad, mananalangin sa mundo kasama si Pedro. No? Nakita din naman ni Pedro kung paano nagkaroon ng transfiguration doon sa Mount Olive. Nakita ni Pedro yun. At sinabi ni Pedro, Panginoon, over my dead body, hindi kanila makukuha sa akin. Hindi nila makukuha ang buhay ko. Ako muna bago ikaw. Siya nagsabi nun. No? Pero nung nandun na sa kalagitnaan ng pagpaparusa sa Panginoon, paglilitis sa Panginoon, no? Siya yung unang nag-deny sa ating Panginoon Jesus. Nasabi ng Panginoon, 3 beses mo kung itatatwa, Pedro. Kaya nung nandun siya, habang nililitis ang Panginoon, sinasabi ng mga tao nasa paligid dahil lagi silang magkakasama, sabi ng mga tao kay Pedro, di ba? Kasama mo siya? Anong sagot ni Pedro? Hindi ko kasama yan. Hindi ko kilala yan. Betrayal of friends. Kung baga magkakasama, ito na, sa kainitan ng sitwasyon, hindi mo pala siya maaasahan. Sa kainitan ng problema na hinaharap mo, bigla kang iniwan. Hindi mo pala siya maasahan. Anong lungkot na meron sa kanya? Ito na yung pinakamasakla. Yung kanyang treasurer na si Judas Iscariot, na kung saan siya pala ang magbibintay sa kanya. Siya pala ang magbibenta sa kanya. Siya pala yung tinatawag na tawag nito? Magkakalulong sa kanya. Itong si Judas. Kaya merong salitang halik ni Judas. Akala mo tunay siyang nagmamalasakit sa iyo, pero hindi mo pala alam yung halik na yun ay yun ang senyales na kung saan magkakalulong ka ng iyong kasama. So malungkot yun. Pakiramdam niya, nag-iisa siya sa sitwasyon na yun. Kaya nga ito yung mga sigaw ng pangungulila. Nasaan na yung mga tao tinulungan ko? Nasaan na yung mga disciple ko? Nasaan na yung mga tao na tinulungan sa akin? At sabi niya, ito yung pinaka-lowest part. Kung baga pag tayo na po ay nandun sa tingit ng alangan ng buhay, parang bilang tao, pagod na tayo, patara tayo sa buhay. Ito yung sitwasyon ng Panginoon. Kaya mapapansin mo, sabi dito, 3:00 ng hapon, nagdilim yung kalangitan. Sabi sa Matthew 27:45 and 46, mula sa katanghaliang tapat hanggang sa 3 ng hapon ay nagdilim ang buong lupain. Pero mo, na kung saan nandun nakapako sa krus, hinahanap ng mga tao pamalasakit sa kanya. Pati po ang amang Diyos, amang nasa langit, sinarado ang kalangitan. Kaya nabanggit
sabi niya, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Pati yung amang Diyos na nasa langit, nagdilim! Nagdilim ang kalangitan, nagdilim ang lupa. Sinarado ng Diyos ang bintana ng langit, ang pintuan ng langit, dahil hindi makita ng Diyos amang nasa langit ang sitwasyon ng kalalagayan ng ating Panginoon Jesus. Kaya napasigaw siya, Panginoon Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Ang tanong ko ngayon mga kapatid ko, hindi, maaaring wala kasi sitwasyon na yan, pero may mga pangyayari sa ating buhay, nagtatanong tayo na salitang bakit. Diyos ko, bakit mo ko pinabayaan? Tanong ba yan ang iyong puso? Tanong ba yan ang ating puso? Tanong ba yan sa ating buong Panginoon? Ito yung mga tanong na kung saan tanong ng marami sa atin. Ang salitang bakit kapag may nangyayaring hindi maganda sa ating pong mga buhay. Tama ko ba? Kapag may yung sitwasyon natin sa buhay natin, no, na hindi maganda, tinatanong agad natin sa Panginoon, bakit Lord? Bakit mo pinahintulutan? Bakit ito nangyari? Bakit ako tumatanas ng ganito? Bakit nandito ako sa sitwasyon ito? Bakit? Yan po yung mga tanong. Ang hirap sagutin. Paulit-ulit ko mang binabanggit ang mga katagang ito. Ako po ay naborn again sa Mindoro. Napakatagal ko sa Mindoro. Nag-serve ako nag-serve ako kayo faithfully. Inalay ko ang buhay, Bible study doon, gawain doon, kung saan ako uutusan. Sige lang. No? Gawin mo to, punta ka ron, ayusin mo to. No? Nandun, sinusunod ko yung nais ipagawa ng Diyos sa akin. Pero sa kabila ng lahat ng aking pagsunod sa Diyos, bakit ginalaw ng Panginoon yung aking langay ay mamatay? Hindi ko masagot ng aking kakbaliin na kaisipan kung bakit nangyari. Parang na sinasabi ko sa Panginoon ng mga panahon na yun, bakit nangyari to? Panginoon, di ba naglingkod naman ako sa'yo? Di ba pinalay ko naman yung buhay ko sa'yo? Etong sumusunod ako sa'yo, kalooban. Bakit inalaw mo mangyari ito? Hindi ko masagot. Hindi ko masagot. Kaya po, ang Diyos ay maaaring hindi lagi sumagot ng bakit. Ayon sa gusto natin paraan. Pero may ilang paraan siya sa pagsagot. Ulitin ko, ang Diyos ay maaaring hindi laging sumasagot sa bakit. May tanong ka ba sa Diyos, bakit? May tanong ka ba ngayon sa Diyos na bakit? Yung sitwasyon natin? At tatanong ba tayo sa Diyos na bakit? Ayon sa gusto nating paraan. Kasi yung mga tanong natin, gusto natin, ito yung sagot ng Panginoon. Ito yung gagawin ng Panginoon sa mga tanong natin, bakit? Pero hindi yun. Ang sabi dito, sumasagot siya, sabi niya sa paraan ng kanyang pagsagot. Ano yung paraan na yun? Una, minsan, ang sagot niya ay katahimikan. Na-experience ba natin? Sa panahon ng pagtatanong natin sa Diyos, parang tahimik ang Diyos. Parang hindi mo marinig ang tingin ng Diyos. Parang hindi mo makapa yung presensya ng Diyos. Saan ba ako pupunta? Ano bang gagawin ko? Tahimik siya. Pero hindi natin alam na kasama mo pala siya. Ino-obserbahan niya ang sitwasyon kung ano ang gagawin niya. Hindi mo alam, tahimik siya pero nandun siya nakamasid sa'yo na lagi ka niyang kasama. Lagi ka niyang kasama ang Panginoon. Sabi niyo sa aklat ni Job, nagtanong siya ng bakit sa gitna ng matinding paghihirap, hindi sumagot ang Diyos, pero sa huli, pinakita niya ang kanyang presensya at kapangyarihan. Sa sitwasyon ni Job, alam natin yung kwento ni Job.
Nandun yung kwento ni Job na tawag nito, yung business niya bumagsak. Yung kanyang mga anak, sunod-sunod namatay. Pangatlo, yung kanyang asawa na dapat na susuportahan siya sa panahon ng kanyang pagbalsa, sa panahon ng kanyang durog na durog, sa panahon ng kanyang kalungkutan, sasamahan siya. Pero ang sagot ng kanyang asawa ay, sumpain mo na ang Diyos mo at nang mamatay ka na. Diba? Na dapat yung asawa magbibigay ng comfort para kahit paano ipaglaban ang buhay. Pero ang sagot ng kanyang asawa, sumpain mo na ang Diyos mo at nang mamatay ka na. At hindi lang yun. No? Namatay yung anak, bumagsak yung negosyo, tapos yung asawa ay tawag nito, sinumpa pa si Job. Ito pa yung pinakamasakit. Nagkaroon siya ng sakit. Yung sakit nagkaroon ng bed sore, alam yung bed sore, halos hindi na siya tumatayo yung dito. Kung nakakita na kayo sa mga nasa hospital, yung may mga sakit, hindi na tumatayo, nagkakatuod na rito. May uod na lumalabas. Tapos sa katawan niya, may mga bukol-bukol. Kumukuha siya ng pasok, kinakaskas niya lang sa sobrang hangin. Kaya nga nabanggit niya ang mga salitang ito noong mga panahon na siya ay bagsak, noong siya ay panahon na noong siya sa area ng paghihirap ng buhay, nabanggit niya ang mga katagang ito. Bakit pa isingilang kung magdurusa rin lamang? Pinanggit niya yung mga bagay na yan dahil nandun siya sa lowest part of their life, of his life. Sabi niya, at bakit pa binuhay kung daranas din lang ng kahirapan? At sabi ng Job chapter 3, verse 3. Kahit siya, noong una matakang pa, noong okay, puro mga word of God's pa, puro praise pa, pero habang tumatagal yung kanyang nararanasan, sinabilanggit niya ang salitang bakit? Bakit pa isinilang kung magpurusa din na? Tanong ba yan ang puso mo? Tanong ba yan ang puso natin? Tanong ba yan ang ating pumbuhan? Katulad ni Job. Habang tumatagal pa, nung unang puro mga word of God, puro praise, talagang nakaka-encourage sa book of Job, sa chapter 1, chapter 2. Makikita mo, puro praise, papuri sa Panginoon. Pero habang tumatagal yung kanyang sitwasyon, hindi na niya makapaan Diyos. Nasaan ka niya? Puro panunumbad na sa Diyos. Kung babasahin mo mga klapiro, puro panunumbad na sa Diyos. Kaya nasabi niya mga kagalayan. Pero makita natin sa huling aklat ng kanyang libro, ng kanyang sinulat, sa huling aklat, makikita natin hindi siya iniwan ng Panginoon. Ano sabi? Job 42 verse 10, ang kabuhayan ni Job ay ibinalik ni Yahweh sa dati. Pero akala natin, iniwan na siya ng Diyos, inabandon na ng Diyos, pero hindi mo pala alam, may ginagawa ang Diyos sa buhay natin. Kaya yung mga bagay na nawala sa atin, hallelujah, ibabalik ng Diyos. Yung kayamanan mo, yung lakas mo, kung anong meron ka, ibabalik ng Diyos. At hindi naman na basta ibabalik. Ang sabi niya, dodoblahin pa niya. Hallelujah. Hindi ba natin makakagawa pa niya? Woo! Ang sabi niya, dodoblahin pa niya. No? Sino may sabi mo? Ang Panginoon. Akala natin sa sitwasyon natin, hindi natin siya kasama. Kasama natin ng Panginoon. Kaya huwag kang magduda sa Panginoon. Anong sabi ng Diyos? Awit 23 verse 4. Ako lumalakad sa libis ng lilim ng kamatayan. Hindi ako matatakot sapagkat ikaw ay kasama. Hindi tayo dapat matakot. Tandaan natin, kasama natin ang Diyos. Pangalawang sagot ng Panginoon ay ito. Minsan ang sagot niya ay pagtitiwala. Sa sitwasyon natin, tanong ng ating isipan ang salitang bakit. No? Huwag kang magduda. Bagkus, magtiwala ka sa Diyos. Maaaring nandun tayo sa isang sitwasyon na parang ang hirap sagutin ng tanong.
Pero magtiwala ka, kapatid. Magtiwala ka sa Diyos. Meron siyang bagay na inaayos sa atin. Meron siyang inaayos. Masakit ba? Pero hindi natin alam. No? Sa behind the curtain, meron pa nang inihahanda ng Diyos na mas maganda. Amen ba yun? Ano salita? Ang sabi ng salita ng Panginoon, John 13, verse 7, sumagot si Jesus, hindi mo nauunawaan ngayon ang ginagawa, ngunit mauunawaan mo rin pagkatapos. Hallelujah. Sabi niya, ulitin ko, sumagot si Jesus, hindi mo nauunawaan ngayon ang ginagawa mo. Bakit ba ito? Hindi mo talaga mainuwa sa maliit natin festival. Pero sabi ng Panginoon, ngunit maunawaan mo rin pagkatapos. Pagkatapos ng battle na yan, doon mo lang maintindihan kung bakit. Yung tanong na bakit, doon mo lang makikita yung sagot. Hintayin mo lang. Naari mahaba yung proseso, pero hintayin mo lang. Meron siyang sagot sa tanong kung bakit natin sa Diyos. Ako, salamat sa Diyos. Ngayon, naintindihan ko kung bakit ginalaw ng Panginoon na yung nanay ko. Yung una, hindi ko maintindihan. Ginalaw ng Panginoon, wala ang nanay ko. The purpose ng Panginoon ay mag-stay na. At dito pala sa Pampanga, dito ako ibubuo, aayusin ng Diyos upang maging tagapaghayag ng kanyang mga salita. Doon ko lang nauunawaan, dito pala ako muli sisimulan ng Diyos, aayusin ng Diyos upang yung mga bagay na sinimulan ng Diyos, tatapusin ng Diyos dito sa lugar ng pagkatapos mo, doon mo lang maunawaan. Kaya pala sabi ko, dito na ako nag-asawa, dito na ako nagpapalala, dito na ako nagkaroon ng bahay, dito na rin. No? Natuto, patungkol doon, wala akong naintindihan sa paggawa ng kitchen, hindi ko naintindihan kung ano yung mga homiletics, wala akong naintindihan. Pero nung nag-stay na ako ng pangkakita, may mga taong pinadala ang Diyos sa akin, sila ang humubog sa akin kung ano ang dapat gawin bilang lingkod ng Panginoon. Doon ko lang nauunawaan kaya pa. Mahirap yung proseso, masakit yung proseso, behind the curtain. Hindi pala natin alam, meron palang nakalaan na maganda, maayos. Tabi-tabi ko kay Pastor Diyos. Maaari din mga ginagawa lang ang Panginoon sa ministry. Huwag tayo wala ng pag-asa. Kumbaga, inuunti-unti ng Panginoon ayusin ang bawat puso na meron po sa atin. Tingnan mo si Mark. Napakalayong pagmamalakad. Pupunta pa rito. Magbibigay ng oras para sumamba sa Diyos to support the ministry. Kaya ba natin palakpakan ng Panginoon yan? Hallelujah! Sa Diyos po lahat ng pamuli. Bakit? Sinasabi ko sa kanya, uupo ito, walang halong plastic. Sabi ko, para hindi ka masyadong nalalayuan, pwede ka namang umattend dyan sa church kung saan ka dati. Kasi malapit na po yung church nila doon eh. Kumbaga, walking distance lang, kahit hindi na siya magbuto, lalakit na nandun yung church na dati. Sabi ko, magpagamit ka dyan. Ang mahalaga sa akin, magpatuloy ka. Masakit sa akin kapag hindi ka nagpatuloy, tatay ka ng matagal. Paglalaro nilang ng jumbo ang buhay mo. Sinasabi ko yung sa kanya, mas malaki. Pero, hallelujah, kinalaw ng Panginoon ang mga sitwasyon at kinalapit ng Panginoon ang kanyang puso. It is mag-stay sa life of the world, Mexico, Pampanga, to support. Isa pa pala Panginoon. Binabanggit yung mga bagay na ito to understand para makita natin. Kaya pala, ito lang palang dahilan. Masakit man yung proseso, pero may ginagawa ng Diyos. Ano yung mga kapatid? Sabi natin dyan kanina kumaga, Pastor, magpapaamal po kami. Kasi po, mayroon kami ngayon.
papaano pa? No? Bakit? No? Kasi binibigyan niya ng respeto yung gawain ng Panginoon. Pero sabi niya, pero kung hindi naman po niya nag-aalis, sabi niya, akin po ako. Hallelujah! Di ba? Inilalagay na ng Diyos, inaayos na ng Diyos yung puso ng mga tao para ang ministry ito ay lumago at magkaroon ng worker. Amen? Hallelujah! Inaayos na ng Diyos. Malay mo, hindi natin. Si Ate Jen pala, pastor. Hindi natin masabi. Siya pala yung binabagi ni Pastor kung sa team. Kung saan pumunta si Pastor, nandun siya. Kasama na kita dyan. Bakit? Kapag may mga activities, ang church, nandyan si Ate Jen, tumutulong. Pag may mga activities, bakit? Kasi inilalagay na niya ang kanyang puso dito. Inaayos na ng Diyos yung kanyang puso dito. Sabi dito, hindi mo naunawaan ngayon ang ginagawa ko, ngunit maunawaan mo rin pagkatapos. Hallelujah! Kaya sabi nga ni Pastor Woods, napakaganda ng kanyang kaisipan, napakapositibo. Pag natapos ito, babalik na sa turmal yung kanyang dating sigla ng kanyang ano lang naman ilang buwan lang naman yan, ilang taon lang naman yan, babalik ulit yung dating sigla. At sa kanyang pagbabalik, the ministry will never be the same again. Amen? Pastor Woods will never be the same again. Why? Meron siyang bitbit na testimony na yung Diyos na kanyang pinaglilingkuran ay buhay. Amen. Palampanan na natin ako. Yes! No? Yes! Kaya nga, hindi natin yan maunawaan. Magtiwala lang tayo sa Diyos. Ibigay lang natin ang buong pagtitiwala natin sa Diyos. Ibigay natin ang ating sitwasyon sa Panginoon, sa Kanyang kamay. Bahala ang Panginoon yan, sapagkat siya ang may-ari ng ministry. Hallelujah. Pangatlo, tapos na po ako. Pangatlo, minsan ang sagot niya, inihahanda na sa tamang panahon. Kumbaga, kahit sa ganong may kanya-kanyang panahon. Hindi porque hindi binigay ng Diyos yung bagay na hinihiling mo, yung bagay na sagot na hinahanap mo, hindi porque hindi ito binigay ng Diyos, magtatampo ka sa Diyos. Hindi po. God is a God of time. May kanya-kanyang panahon. Inihahanda lamang ng Diyos yung bagay na hinihiling mo sapagkat sa mga oras na to na hinihiling mo, hindi mo ba yan kailangan? Pero kapag ikaw ay handa na, nakahanda na yan, na anumang oras, ibibigay ko sa iyo. Ang sa tamang panahon. Kaya huwag kang magtampo sa Diyos. Huwag tayo magtampo sa Diyos kung mga bagay na hinihiling natin sa Diyos ay hindi ba may pagkakaloob. Huwag tayo magtampo sa Diyos. Sapagkat alam ng Diyos kung ano ang makakabuti para sa atin. Alam ng Diyos yun. Halimbawa, yung anak mo o anak natin, no, ilang taon pa lang sinanay mo na sa pagsiselfone, sa mga gadget. Habang lumalaki, puro gadget, kaya mapapansin mo yung bata, nagbabago yung kanyang attitude, yung kanyang ugali, o kaya naman yung iba, nasisira na yung mata. Sa kakapanahon, no? May mga kilala ako na dati okay naman, ang kakapal na ng salamin. Bakit? Kasi sa kakagadget. Pinversa natin ang gawin ng mga bagay na yun, makakasama pala yun. Kaya hindi binibigay ng Diyos sa atin yun dahil alam ng Diyos kung ano ang makakabuti sa atin. Pero huwag kang mag-alala. Kasi yung hinihiling mo, sabi dito, inihahanda na. Inihahanda ng Panginoon yung bagay na hinihingi mo. Hintayin mo lang yung tamang panahon. Sabi ng Jeremiah 29:11, sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo. Para sa iyo. Mga planong hindi ninyo ikasasama. Di ba? Yung plano pa lang yun para hindi
natin ikasasama, kundi para sa inyong ikabubuti. Yun ang plano ng Diyos. Yung plano nito ay hindi makakasama sa iyo. Yung plano niya ay makakabuti. Tuloy natin, hindi mga plano magdudulot sa inyo ng kinabukasan punong-puno ng pag-asa. Ito yung plano. Kaya, huwag kang malungkot, huwag kang magtampo sa Diyos, huwag tayong mag-isip bata pagdating sa mga bagay na sitwasyon natin. Tandaan natin, yung hinihiling mo sa Diyos, inihahanda. Kaya lang, ibibigay sa inyo ng Panginoon yan sa tama. Amen. Sa tama. Kaya nga, sa ministry, huwag kami painit. Darating din yun. Sa ngayon, ito pa lang tayo. Yan pa lang yan. Pero huwag kang mainit. Unti-unti kakalabitin na ng Panginoon yung mga tao o kami. Pagabi, habang nandito ako, naglilinis, sinasabi ko, Lord, hayaan mo mag-manifest ang pangalan mo sa lugar na ito. Why? Light of the Lord. Alam niyo po ba yung alam niyo, hindi pa tawag doon sa ilaw, tapos may gamo-gamo. Tama ba ng gamo? Bakit yung mga gamo-gamo, pumupunta doon sa ilaw? Makikita mo yung ilaw, dinadapo pa siya ng maraming mga gamo-gamo, pinapaikutan. Naaakit sila doon sa kasi ng tiwanag na yun. I pray, in the name above every name, in the name of Jesus, maakit ng Panginoon ng klase ng liwanag na meron ng church ang lugar na ito. Amen. Maakit ng Panginoon. Kaya unti-unti, ayusin. Inaayos ng Diyos yung puso. Inaayos ng Diyos yung lugar. Inaayos ng Diyos ang lahat ng meron. Sabi ng Diyos, hindi ito makakasama sa inyo, kundi ito makakatulong sa inyo. Kaya hindi lang panghuli at pangwakas. Ang sagot ng Diyos sa bakit ay laging may kasamang pagyakap. Hindi niya laging inaalis ang tanong, pero laging nariyan siya upang yakapin ka sa gitna ng tanong. At pipikap ito ibig ko sabihin. Ulitin natin, isa-isahin natin. Ang sagot ng Diyos na bakit ay laging kasama, ay laging may kasamang pagyakap. Sa panahon na hindi mo maintindihan kung bakit nangyayari yun, nandun yung kanyang pagyakap sa iyo. Kaya kung minsan, napapaluha ka na lang, para baga sa panahon ng kalungkutan mo, hindi mo alam, tinatouch ka ng Panginoon, kaya minsan napapaluha ka na lang. Dinireflect ng Panginoon yung kaisipan. Bumabalik ka sa dati mong ginagawa. Hindi mo pala alam na biglang pababagahin ang iyong puso sa mga past mo. Nandun yung pagyakap ng Panginoon. At sabi niya, hindi niya laging inaalis ang mga tanong sa atin. Hindi niya inaalis. Normal lang yan bilang mga tao na magtanong tayo ng bakit. Kaya sa gitna ng bakit, sabi niya dito, pero laging nariyan siya upang yakap sa gitna ng tanong. Kapatid, sa mga oras na ito, kung may mga panampayong bakit sa sitwasyon natin sa buhay, ang sagot ng Diyos, bilang Pangulo. Awit 34:18. Ang Panginoon ay malapit sa mga pusong wasak. Malapit. At iniligtas ang mga espiritong buhay. Sabi ng Panginoon, yung broken heart, yung basag na puso, yung basag na kalooban, sabi ng Panginoon, malapit siya sa puso ng basag. Para may paalala sa iyo.
na nandyan siya sa paligid. Bakit hindi ka iniwan? Hindi pababayaan mo sa sitwasyon mo sa buhay. Wala lang tayo sa Panginoon. Amen. Tayo. Oh, hallelujah. Hayaan natin sa mga oras na ito na maramdaman ang pagkilos ng Diyos sa ating mga buhay. Hayaan natin na yakapin tayo ng Kanyang presensya. Yung lahat ng bigat na kalooban, bigat na nararamdaman, hayaan mong ilatag yan sa kamay ng Diyos. Ibigay sa kamay ng Diyos. At hayaan mong madama ang kagaanan ng kalooban. Oh, the Spirit of the Lord in this place. Hallelujah. Hayaan mong i-minister ka ng banal na Espiritu ng Diyos. Hayaan mong i-minister ka ng Kanyang Espiritu. Hayaan mo nga maramdaman mo yung Kanyang presensya sa umaga nito. Come on. Huwag mong hayaan ang mga oras na ito na hindi ka maministeran ng banal na Espiritu ng Panginoon. Huwag mong hayaan na hindi mo madama yung Kanyang presensya. Tandaan mo, maglalagay ang kampo sa inyong kaisipan na wala man akong nararamdaman, wala akong anything na maramdaman. Yan po'y kasinungalingan ng Diyos. Naniniwala ako. The Spirit of God is in this place. And the Spirit of God willing to minister sa bawat isa sa atin. Buksan lamang natin ang ating puso. Buksan lamang natin ang ating puso. Ialaw lang natin ang Panginoon na kumilos ngayon sa ating kalagitnaan. Oh, Rabashata Rabakataye. Hallelujah, hallelujah. Minister your people, O God. Minister your people, O God. In the name of every name. In the name of Jesus. Pakinggan ang bawang pusan ng kanilang mga labi, Panginoon. At hayaan mo, Panginoon, na bigyan ng assurance ang buhay na meron kami. Oh, hallelujah, hallelujah. Whoa! Come on. Come on. I believe the Spirit of God is in this place. I believe the Spirit of God is moving in this place. Open your heart. Open your mind. Hayaan mong pag-minister ka sa banal na Espiritu ng Diyos. Huwag mo nga hayaan na hindi mo maranasan ang kanyang kapangyarihan ngayong umaga. Huwag mo hayaan na hindi kumilos ang Espiritu ng Diyos sa umaga nito. Open the
Hallelujah. Na ikaw nga ay buhay sa lugar na to. Sa bawat dadalo, Panginoon, sa lugar na to, dinideklara ko ang kaharian ko'y maghari sa lugar na ito. Let the peace of God reign in this place. Let the manifestation of the Holy Spirit, let the gifts of the Holy Spirit manifest in this place. In the name of Jesus, sa bawat lalaki, babae, bata, matanda na pupunta sa lugar na ito, masasabi nila, sasabihin nila, tunay na buhay ang Diyos sa lugar na ito. In the name of Jesus, Lord God, pagtapak pa lamang nila sa lugar na ito, hallelujah, your presence is heaven to me. Madawa na nila. Hayaan mo, Panginoon, na mula sa lugar na ito, para siyang tubig na dumadaloy, Panginoon, na unti-unti, Panginoon, na umaagos sa bawat tahanan sa lugar na ito, na kung saan, Panginoon, ang bawat patay ay nabubuhay, Panginoon. Ang bawat walang pag-asa ay nagkakaroon ng pag-asa dahil ang tubig na dumadaloy mula sa lugar na ito ay tubig na nagbibigay buhay. Oh God, yes! The water river, Lord God, hallelujah, flow in this place. Hayaan mo, Panginoon, pataluin ang tubig na yan. Pataluin ang tubig na yan sa bawat tahanan, Panginoon, sa lugar na ito. Hayaan mo, pataluin ang tubig na yan, Panginoon. Hallelujah! 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 Thank you, Father. Salamat po. Lord, muli, hallelujah, sa kami nagpapasalamat sa tagumpay na ginawa mo ngayon para sa amin. Gumaan ang aming kalooban. Nadama ang iyong presensya. At hayaan mo sa mga oras na ito. Hayaan mo buksan ang bintana ng langit and release, Lord, the provision to your people. I pray for the restoration of their Christian faith. I pray, Lord God, hallelujah, the restoration of the Christian faith. Release for hungering for the word, hungering for the presence, hungering for the reality. Release, Lord God, to these people. In Jesus' mighty name. Father God, we thank you, we love you, and we praise you. Receive all the glory, all the thanksgiving in our heart. In Jesus' name we pray. Everybody shall say,